Na-diagnose po ako ng anxiety disorder. Bakit ko po piniling maggamot? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Sa mga bago pa po dito sa channel ko, ako po pala si Ate Mag. At tulad niyo rin, ako ay nakaranas ng mga symptoms ng anxiety disorder tulad ng panic attack, nervyos, panlalamig ng kamay, pagmamanhid, laging pinagpapawisan, laging may negative thoughts, nag-iisip lagi ng masama, lahat negative. Nag-o-overthink, at lalong-lalo na yung hirap makatulog. Yan lang po ang ilan sa mga symptoms ko. At tiniis ko po yan sa loob ng 17 years. Opo, 17 years na po. Pero, noon yon. Ngayon, 2025, February ngayon, 7 years na po akong malaya sa mga symptoms na yan. Balik tayo sa topic natin. Pasensya po sa itsura ko kasi hinatid ko yung bunso ko sa school. So, naisipan ko, pagdating dito sa bahay, naisipan kong mag-video na lang. Kasi, kanina pagkagising ko, may nagtanong kung bakit daw naisipan kong maggamot nung na-diagnosed ako ng anxiety disorder. Ganito po kasi yun, tulad nyo or tulad sa ibang mga may anxiety, ayaw nilang maggamot. Ako rin, wala akong plano maggamot. Ayoko rin maggamot. Sana. Kaya lang, sa loob ng 17 years, ang dami kong ginawa. Nagpapanik ako noon, kailangan ko ng efficacent oil. Kaya pinapahid ko sa katawan ko, inaamoy ko lagi. Lalong-lalo na pagpupunta kami sa mall, aalis ako ng bahay, kailangan may dala-dala akong efficacent oil. Ganyan lagi yung ginagawa ko pag nagpapanik, pag natatakot, pag nakaisip ng hindi maganda. Tapos, magpapanik na ako. Talagang nagpapahid lang ako. Best friend ko yun. Perfume ko yung efficacent oil. Nung bago pa sa akin yung anxiety, lagi akong hinihilot. Nagpapatawag yung parents ko ng iba't ibang klaseng nanghihilot sa akin. Yung tinatawag natin sa Bisaya na nagpabinisaya na ko, yung nagpatawas, nagpaalbularyo. Meron pa nga naalala ko yung mga laway nila, nilalagay nila sa ulo ko. Naranasan ko po yan at alam ko iba sa inyo, ganun din. So lahat ginawa ko na, nag-vitamins, may mga sinabi sa akin na eto daw, makakawala ng nervyos, binili ko, yung may mga kahoy-kahoy, iinumin daw yun, lagyan ng tubig, iinumin, nagawa ko na rin yun. Kasi gusto natin gumaling, gusto natin mawala yung feeling na hindi natin talaga gusto. Ayaw na ayaw ko talaga yung mga nararamdaman ko noon. Every day is suffering. Pag-gising ko pa lang, nagsasuffer na ako sa isip pa lang. Iniisip ko na, ano kayang mangyayari today? Ano kayang mangyayari mamaya? Whole day na yon, whole day ko na yun mararamdaman. At ayoko talaga yung ganun na feeling. So, nung nagda-diagnose ako, pumunta na ako sa doctor, nabanggit ko na yan sa ibang mga videos ko, kung paano ako napadpad sa psychiatrist, nung sinabi ng doctor na, ang tagal mong tiniis yan, 17 years. Don't you know that is treatable? Yan yung sinabi niya. Gagaling ka, pero tiniis ko raw. Sabi ko, Dok, paano? Naalala ko talaga yung sinabi niya. Gamot. Yun lang, gamot. Sabi ko, gamot? Hindi ko kasi alam na pag sa psychiatrist, akala ko talaga usap-usap lang. Akala ko yung para sa mga movies na napapanood ko na nag-uusap lang, natanong ka, tapos parang therapy. Yun lang yung nasa isip ko that time. Pero na-shock ako nung sinabi niyang gamot. So sabi ko, gamot, Dok? Sigurado ka ba na gagaling ako niyan? Hindi ko makakalimutan yung mukha niya. Sabi niya, yes, I can assure you that. Yan talaga yung sinabi niya. Napaiyak talaga ako kasi sabi niya, I can assure you that. Gagaling pala ako.
ang tagal-tagal ko nang hinintay yun. Yung may magsasabi sa akin na gagaling ako sa mga nararamdaman ko. Kasi walang nakakaintindi. Yung daddy ko may anxiety, hindi siya naggamot. Parang ang tagal niya ring tiniis, pero wala na kasi yung daddy ko. Sayang lang kasi hindi namin na-discuss na anxiety pala yung mga nararamdaman namin. Meron din sa dalawang brother ko. Meron din silang anxiety. So, may mga symptoms din sila. At hindi rin sila nagamot. Ako lang po yung naggamot. At yung daddy ko, nakaalis na, nakabiyahe na. Pero, ang tagal niyang itinis yun. Yung maliit pa ako hanggang sa lumaki, nag-asawa, nagkaanak. Doon pa siya naging okay. So, ako, nasa early 20s ako, nung nag-start akong nagka-anxiety, at gumaling ako 40 na. Diba? Parang sayang yung 20s ko, yung 30s ako. Lagi akong may nararamdamang takot, panic. Pero sa akin naman, kahit anong nangyari, nagpapasalamat ako kasi gumaling na ako. Nawala na lahat yon. Kahit 40 pa ako. So para sa akin, life begins at 40. Nung nag-40 na ako, gumaling ako. Ginawa ko talaga yung lahat ng gustong kong gawin. Nung may anxiety pa ako. Pinuntahan ko lahat ng gusto kong puntahan. Nung time na inisip ko, imposible. So ngayon, ginawa ko talaga. Pinuntahan ko, ginawa ko lahat. Lahat ng gusto kong gawin na walang takot, nang walang panic. Wala na talaga. So, para sa akin, yung gamot, yung sinabi ng doktor sa akin, gagaling ako, hindi na ako nagdadalawang isip kasi last option ko na yon na nagawa ko na lahat. Noon, yung mahilot-hilot, yung mga magpapatawas, mga iniinom ko mga supplements, wala talaga. So sabi ko, Doc, promise ha, kasi pagkarap ko yung doc ko, para kasi akong bata. Kasi feeling ko, siya talaga yung nakakaintindi kasi doktor siya. Expert siya sa mga nararamdaman natin. Expert siya sa depression, expert siya sa mga anxiety disorder, yung mga panic disorder. So inisip ko talaga siya yung nakakaintindi sa akin. Sabi ko, Doc, promise ha, gagaling ako. Sabi niya, yes, I can assure you that. So yun yung pinanghawakan ko. So yung gamot, ininom ko faithfully, tulad sa mga nasabi ko sa ibang videos ko, bago ko inumin yung gamot, pinagpa-pray ko talaga. Totoo yon. Lord, ito yung gamot na ginagamit mo, instrument mo para gumaling ako. Kasi ang tagal 17 years akong laging nagpa-pray. Sabi pa ng iba, yung mga may anxiety, kulang lang daw sa faith. Kulang sa tiwala sa Diyos. Hindi nila alam na prayerful tayo kasi pag nakakaramdam tayo ng symptoms, nagpapanik tayo. Si Lord yung tinatawag natin, Lord, tulungan niyo po ako, hindi ako makahinga, mamamatay na ako. Diba? Yan ba yung sinasabi nilang kulang sa tiwala? Si God lang naman lagi yung tinatawag natin pag nagpapanik tayo, pag natatakot tayo, pag nakakaramdam tayo ng hindi natin gusto. Tapos yan yung sinasabi nila. Hindi nila talaga alam. Tayo-tayo lang yung nagkakaintindihan, yung mga nararamdaman ko, nararamdaman nyo, nakaka-relate tayo. Pero meron din namang yung iba na may anxiety disorder, diagnosed ng anxiety disorder, pero mild lang yung mga symptoms nila. Yung iba, hirap makatulog, pero diagnosed sa kanila is anxiety disorder. Kasi disorder na yon, paulit-ulit. Hindi talaga makatulog, matagal na. So, yun. Parang para sa atin, mild lang yon. Kasi yung sa atin, grabe, panic attack. Parang mamamatay ka na pag aatakihin ka. Pero sa kanila, tulog lang. Pero para sa kanila, talagang nahihirapan din. Nahihirapan din sila kahit tulog lang yung symptom nila. Kasi iba-iba nga tayo. So, yun. Kaya ako naggamot kasi sabi ng doc ko, gagaling ako. Trinay ko, uminom ako faithfully. Of course, sinabayan ko ng dasal. Ininom ko ng 6 months at sa 7th month,
binabaan na yung dosage. Kasi umiwas talaga ako sa mga bawal, sa mga stressors. Yun lang talaga importante while naggagamot ka. Parang mahirap kasi pag naggamot ka, pero yung mga stressors mo, yung nagpapatrigger ng anxiety mo, nandyan pa rin. So, kailangan iwasan mo yan. Ako, marami akong iniwasan. Tao yung nakakapag-trigger ng anxiety ko. Iniwasan ko yung ambulance kasi natitrigger yung anxiety ko. Iniwasan ko noon dumaan sa hospital. Iniwasan ko noon yung mga balita, yung may namamatay. Kasi yung simula ng anxiety ko is nakakita ako ng may namatay dun sa emergency room. So pag may naririnig akong may namamatay, may nakikita ako sa news, nagfa-flashback yun sa akin. Natitrigger anxiety ko, so nagpapanik ako. So yung ginawa ko nung naggamot ako yun, iniwasan ko yung mga bawal, yung mga may caffeine, halimbawa Coke, mga chocolate, soft drinks, yung mga Pepsi, Milo, ang dami. Alcohol, hindi naman ako umiinom. Basta lahat ng bawal iniwasan ko, yung mga stressors. So sana, ganun din yung gawin nyo. Kasi, yan din yung pinapagawa ko sa lahat ng mga nakausap ko galing dito sa channel na to. Kung iniisip nyo po na ako lang yung gumaling, hindi po. Ang dami-dami ko na pong nasaksihan na gumaling. Galing dito sa channel ko, nag-reach out sa akin, nag-usap kami, sinishare ko lahat ng experience ko, sinishare ko sa kanila yung mga dapat o hindi dapat gawin, at nalalaman ko rin kung sino yung mga matigas yung ulo, yung hindi sumusunod kasi natatagalan talaga silang gumaling. Pero yung mga focus talaga, umiwas sa mga bawal, mga stressors nila, yun yung dire-diretso yung paggaling nila. Hindi po ako expert. Ako po'y tulad niyo rin, nakaranas din ng anxiety disorder symptoms. Nagsishare lang po sa mga experience ko noon. Sinishare ko po sa inyo para naman mabigyan kayo ng hope o pag-asa. Kasi alam ko kung ano yung feeling pag may anxiety ka. So, sa mga nanonood dyan, na feeling mo wala kang pag-asa, feeling mo nag-iisa ka, hindi ka po nag-iisa, ang dami-dami, may ganyan, hindi ka nag-iisa, ang dami-daming nagtitiis sa hirap ng mga symptoms ng anxiety disorder. At isa na ako dyan noon, at ayoko na talaga mangyari yan sa akin. Ngayon po, ini-enjoy ko na po yung buhay ko and thank you Lord sa mga nangyari sa buhay ko. Nagpapasalamat naman ako na pinagdaanan ko yon kasi dahil doon naging strong ako ngayon. Dahil doon na-appreciate ko yung buhay. Yung simpleng buhay, araw-araw na-enjoy ko. Ina-appreciate ko talaga yung paggising ko pa lang. Ang sarap mabuhay. Pero hindi ko yun masabi noon. Kasi paggising ko pa lang, ito ba yung buhay? Nagsasuffer ka. Pero nung gumaling ako, yes, ang sarap mabuhay. Kaya ikaw, huwag kang mawala ng pag-asa. Totoo po yung kasabihang habang may buhay, may pag-asa. Pag may nararamdaman ka po, may mga symptoms ka ng anxiety disorder, magpa-check na po. Tulad ko, tulad nila, na gumaling, mangyayari din yan sa'yo. Thank you po. Bye!